Magandang araw po mga kabendo. Ito na naman po si Ramar Bendo TV. Ang magiging topic po natin today is Universal Coin Slot Calibration at kung paano mag-adjust ng coin kung sakaling plano na po nating mag-increase. So last time ang topic ko ay Coin Slot Comparison. So ito naman is Universal Coin Slot Calibration. Although last time is may naipasilip ako dati kung paano mag-calibrate pero kaunti lang po yun. So ito bali full scale na po ito ng Universal Coin Slot Calibration. So start po tayo. Bali dito po sa itaas may naka-ready na po ako na tigi isang set ng mga coin. Yan. Meron tayong lumang piso, bagong piso, bagong lumang 5, meron ding 10 piso, magkahalo po yan, may bago, may luma, at saka 20 na coin. So, proceed po tayo mga kabendo. So mga kabendo, mag-i-start na po tayo kung paano mag-calibrate ng ating Universal Coin Slot. So ito, ang gagawin nyo lang po dito is magkasabay nyo po itong pipindutin. Plus and minus. Yan. Hanggang sa may lumabas na letter A. Pag lumabas na po yan, itong set naman po ang pipindutin nyo. Yan, may lalabas na letter E. Ibig sabihin ng letter E, kung ilang coin ang present na ginagamit natin. So ang meron po tayo is 1 to 6, piso, luma, bago, 5 piso, luma, bago, 10 piso at saka 20. So ilalagay po natin dito ay 6. Yan. So 6. So ayan po, H1, pipindutin nyo po yung plus. Yan, gagawin niyo po siyang 20. Yan. Yung H1 na yan, para po yan sa ating bagong 1 peso coin. So, sumunod. Pag 20 na yan, pindutin niyo po yung set. Yan, lalabas yung P1. So, ang ilalagay po natin dyan is piso. Para po yan sa ating bagong piso. So sumunod F1, yan naman po yung sa sensitivity. So ilagay lang po natin siya sa 10. Yan. So next H2. So pindutin po yung plus, naka 30 yan, so gawin po natin siyang 20. Sumunod, pindutin nyo ulit yung set. So P2. So ang next dyan is yung lumang piso. So 1 pa rin. Sumunod F2. So gawin din natin siyang 10. Next H3. Ito naman yung para sa bagong 5 piso. So gawin din natin siyang 20. Pindutin mo ulit yung set. So P3. Yan, 5 pesos na po yan. So yan po yung sa bagong 5. So pindutin natin ulit yung set. F3. So gawin natin siyang 10. So next H4. Ito naman yung sa lumang 5. Pindutin mo lang yung plus. So gagawin mo rin siyang 20. Tapos set ka ulit. P4. So dapat 5. Tapos set ulit. F4. Gawin mo lang siyang 10. So next H5. Ito naman yung sa 10 piso. So pindutin mo yan. Gagawin mo lang siyang 20.
So sumunod, set ulit, P5. So ang next na barya na natin ay 10. So yan, 10. So sumunod, F5. So gawin lang natin siyang 10. Yan. Next, H6. Pinakalas. Pindutin mo yung plus, lalabas ng 30, gawin mo lang siyang 20. Sunod, P6. So ang gagamitin natin coin dito is 20. So yan, 20 ang nakalagay. So pindutin mo ulit yung set, F6. Gagawin mo siyang 10. So yan. So after mong ma-set yang lahat na yan, so pipindutin mo yung set. Yan. Then susubukan na natin yung mga coin na ginagamit natin, yung present na nakasaad doon sa binago nating settings. So unahin natin yung bagong coin na piso. So pindutin mo lang yung set. Yan. Tapos pindutin mo pa ulit sa pambeses. Yan, A1. So hulugan natin siya ng 20 times na bagong piso. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. So ayan, tapos na yung sa bagong piso. So next, dito tayo sa lumang piso. So 20 din yan. Seventeen, 18, 19, 20. So tapos na tayo sa ating lumang piso. Ang sumunod naman yung bagong 5. Mas maigi ang gawin nyo, magte-testing kayo kasama yung 5 piso na may groove. Yan, ito yung may group sa gilid, mas maigi present din yan habang tinetesting niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So yan, tapos na tayo sa bagong 5. So dito naman tayo sa old na 5 peso coin, H4. So 20 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan, tapos na tayo sa lumang 5 piso.
So dito naman tayo sa 10. So sa 10 naman, mas maigi present yung luma, present yung bago, tapos present din yung so tama, luma at saka bago. So insert na natin. So 20 din yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So tapos na tayo sa 10 pisong barya. So dito naman tayo sa ating 20 pesos. Ayan, dito tayo sa 20 pesos na coin. So A6. Ito yung pinakalas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So ayan, tapos na tayong mag-calibrate. So ang next na gagawin natin is tetestingin naman natin ito sa bendo. So, lahat ng coin na in-insert natin kung bibilangin ba siya. After po nating ma-calibrate yung ating universal coin slot, ang next natin na gagawin is babaguhin na po natin yung ating price mismo sa bendo machine. So sa normal natin na function dito sa bendo machine, nung time na hindi pa tayo gagamit ng universal coin slot, dapat yung price niya naka 1. Ibig sabihin, pag 1, isang pirasong 5, i-credit niya is 1. Kasi yung 5 piso na yun yung ginagamit natin. Kada isang 5 piso na in-insert natin, magdi-display siya dyan ng P01. Sa mga bagong unit, P1 ang ilalabas. Pero since na universal coin slot ang gamit natin, kinakount na po siya, so dapat 5 na po yung ilalagay natin sa price. So mode switch tayo. Yan, mode switch, tapos pindutin lang yung mode, hanapin mo yung PRC. Bawat isa po nito, mga boto na yan, gagawin nyo na po siyang 5. So pindutin yung pinakauna. So from 1 ay gagawin nyo na po siyang 5. Tapos pangalawa, yung gitna, gagawin nyo na rin siyang 5. Tapos pangatlo, gagawin nyo na rin siyang 5. Yan. Tapos isi-save nyo na yan. Kung bakit mo siya gagawing 5, kasi pag mag-insert tayo ng 5 peso coin, since na universal coin slot na ang ginagamit natin, ang i-display niya po kasi is 5. Kung ang settings ng bendo machine mo, yung price niya naka 1 pa rin, ang mangyayari niyan, yung 5 na yon, i-dispense niya ng 5 beses. So kailangan mo siyang baguhin. Yung price ng ating bendo machine, gagawin mo siyang 5 para pag mag-insert ka ng 5 peso coin, i-display niya ay 5, so magiging equal to 1 yon. So ganun na po ang ganun na po siya babasahin. Pag naghulog ka ng 5, so 5 ang i-display niya. Pag 10, 10 na rin po niya bibilangin 'yon. So ngayon, mag-insert tayo ng bawat coin na ginamit natin doon sa settings. So unahin ko yung piso, bago at luma. So sa piso, yan, 1 ang i-display niya kasi piso ang ginamit natin. So pangalawa, so dapat 2. Ito naman yung sa luma. Yan. So dito tayo sa bago. Yan. So dapat dito dapat dito
magdadagdag siya ng 5. So tingnan natin. So naging P07. So ibig sabihin nagdagdag siya ng 5. Kasi 5 ang in-insert mo, 5 niya na rin babasahin. So yung luma naman, so dapat magdadagdag siya ng 5. So naging 12. So tama yung bilang niya. So dito naman tayo sa 10 at saka 20. So mag-insert ako ng 10, dapat magdadagdag din siya ng 10. Yan, so tama yung bilang niya. So naging 22. From 12, nag-insert tayo ng 10, naging 22. Then the last, mag-insert ako ng 20, dapat ang may dadagdag niya rin is 20. So i-assume natin to, dapat magiging 42 ang susunod na bilang nito. So yan po yung lalabas. So sa kabuang hinulog natin is 42. 1 piso bago luma, sa 5 piso bago luma din, 10 piso at saka 20. So 42 yung bilang niya. Since na ang bendo machine natin, yung price niya nakaset siya sa 5, magdi-dispense tayo ng isa. So yung 42 dapat mababawasan din siya ng 5. So try lang tayo mag-dispense ng isa. Okay na, naging 37. So ibig sabihin tama yung bilang ng ating universal coin slot. Kung ano yung dinadagdag niya, yung naayon sa coin na hinuhulog natin, kung magkano yung amount, tsaka kung ilan din yung binabawas niya based doon sa settings na nakalagay sa ating bendo na 5. So next naman natin mga kabendo, mag-a-adjust tayo ng presyo. Kunwari napag-isipan natin mag-increase tayo ng presyo from 5, gagawin natin siyang 6 or 7, 8 or 9, depende kung anong amount ang desire nyo. Pero itong i-demo ko, sisimulan na natin ito sa 6. So, hindi rin po siya naiiba dun sa kung gagawin siyang 7, 8, or 9. Itong mga tinutukoy kong number, ito ay mga butal. Kasi baka mamaya, kung magdediretso kayo mag-increase ng 10, baka mabigla yung mga customer nyo. So, sisimulan nyo muna siya sa 6. Dahan-dahan. So, ganito po ang gagawin nyo kung mag-a-adjust kayo ng price. Gagawin siyang 6 na universal coin slot ang gamit. So sa bendo machine, babaguhin mo yung settings niya. Punta kayo sa PRC. Yan. Kung kanina ginawa natin siyang 5 para mai-consider lang na accurate talaga yung pagbibilang ng ating universal coin slot. So ito actual to. So punta ka sa price. Ang next, pipindutin mo yung bawat flavor. Yan, kung kanina ginawa natin siyang 5. So ito, simulation to, gagawin natin siyang 6. Bawat isa, bawat flavor, gagawin natin siyang 6. Yan. Tapos, save natin siya. Ngayon, huhulugan natin siya ng piso at saka 5. So, piso muna. Tapos, 5 piso. Yan, 6. So, magdi-dispense tayo. So, yan. Okay na. Ganun lang gagawin natin mga kabendo. Masasanay lang kayo. So, madali na lang siya gawin. Then, kung gusto nyo naman na na nakapix lang kayo sa 6, nakapix lang kayo sa 7, nakapix lang kayo sa 8 or 9, ang gagawin nyo, since na 6, 7, kung gusto nyo lang gamitin na coin ay piso lang at saka 5 piso, ayaw nyo nang isali yung mga 10 or 20, ang gagawin nyo lang, yung pinuntahan nating settings, yung letter E,
yung letter E ng ating universal coin slot. Pag pipindot ka dito, dyan, yan, pag pipindutin mo yan, so pindutin mo siya ng sabay. Yan, pagdating dyan sa letter E na yan, pipindutin mo yung plus. So kung ang gusto mo lang gamitin ay piso at 5, so gagawin mo lang siyang 4. Pindutin mo lang yung plus, gawin mo siyang 4. Ibig sabihin, hindi mo na isasali yung 10 at saka 20. Yun ang gagawin mo kapag fix lang na coin ang ginagamit natin, kung yun ang gusto mong gawin. So hindi mo na isasali yung 10, hindi mo na rin isasali yung 20. Tapos ulitin mo lang din ulit yung proceedings natin, yung ginawa natin kanina. So mga kabendo, yun na po yung kabuang discussion na nilalaman ng topic natin today. So kung sa tingin nyo may natutunan kayo, or kung may gusto pa kayong matutunan, subaybayan nyo lang po yung video natin. So kita-kits for the next video.